Tumulak na patungong Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang grupo ng mga sibilyan na maglalayag sa West Philippine Sea. Baon ng determinasyon at lakas ng loob na maging matagumpay ang misyon. Bukod sa mga fisher folks leader, youth leader, ilan pang mga volunteer at mga kawani ng media, mayroon ding 3 foreign observer na kasama. Ito ang grupo mula sa Sri Lanka, Pakistan at Sweden. Ito ay upang i-monitor ang tunay na kalagayan sa West Philippine Sea at hindi masabi na bias ang isasagawang civilian convoy. We want, of course, to make sure that there's a global spotlight dun sa nangyayari sa Pilipinas kasi yung issue na ito hindi lang naman para sa ating pinaka-apektado sa Pilipinas. Ito rin ay may implication sa ating global community of nations. Ayon sa co-convenor ng Atin Ito Coalition na si Rafaela David, dahil bahagi ang Pilipinas ng International Global Community of Nations kung saan mayroong international rules and agreement na sinusunod at pinapasok gaya ng UNCLOS o United Nations on the Law of the Sea. Dapat bantayan ang pagsunod ng bawat isa rito. Yung agreement na yan, pag may isang hindi sumunod at nagpapaka-exception katulad ng China, ay hindi yan magiging maganda para sa ating international community. Sinabi rin ni David na desperadong hakbang ang akusasyon ng China na umano'y manggugulo ang civilian caravan upang iparatang sa China. We've been seeing reaction from certain Chinese-leaning media, and we see that this is not just absurd but also desperate. This is an attempt to malign the legitimate activities of ordinary citizens doing legitimate initiatives in our own exclusive economic zone. And whatever they're saying is only as true as their fictitious 9-, 10- or 11- line, kung ilang dash na ba yan. Clearly, we want to say very clearly to China and to the world, we don't want to escalate violence. We don't want war. We want peace. But, unlike some others who say, well, you want peace, surrender. That's a bit too much, no? 3 ang layunin ng civilian caravan. Una, ang makapag-convoy o magparada sa sariling exclusive economic zone. Ikalawa ay ang paglalagay ng symbolic marker sa pamamagitan ng mga boya sa exclusive economic zone ng bansa. At ikatlo ay magbigay ng tulong sa ating mga kababayang mangingisda. Ayon sa Atin Ito Coalition, walang balak makipagpatintero ang caravan sa mga barko ng China na maaaring makaharap sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, target nila ay maibalik sa dati ang paglalayag sa West Philippine Sea, kung saan malayang nakakapaglayag ang mga Pilipino at mga mangingisda sa sarili nating teritoryo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.